Hinahanap ng binatang si Buloy ang kanyang lolo Tinoy na matagal nang nawawala sa kanilang sityo. Isang gabi ay malalaman niya kung nasaan ito dahil sa bulong ng isang nilalang na hindi niya nakikita. Hindi inaasahan ni Buloy na makakaengkwentro siya ng isang sangkabagi at gagamitin daw siya laban sa mga aswang na malagabunan. Ano nga ba ang sangkabagi? Ano ang dahilan kung bakit siya ang gagamitin ito laban sa mga aswang? Paano naman kaya niya matatalo ang mga aswang? At ano ang magiging sandata niya laban sa mga ito? Hindi magiging madali ang laban ni Buloy sa mababangis na mga aswang. 2 tao ang makakasama niya, ang dati niyang matalik na kaibigang si Kael at ang albularyang si Aling Carmela. Ngunit maging sa mga ito ay kailangan niyang mag-ingat. Kung bakit, alamin natin sa maaksyon, makapigil hininga at nababalot ng kababalaghang kwentong ito ng katatakutan. Ngunit bago po ang lahat mga idol, huwag po nating kalimutang mag-subscribe at i-hit ang notification bell sa aking YouTube channel na The Voice Addict at Apong Isaak para sa mas marami pang makapigil hiningang kwentong aswang at katatakutan mula sa mundo ng kababalaghan. Umpisahan na po natin ang kwento. Lolo Tinoy! Lolo Tinoy! Nasaan ka na ba? Pakiusap, magpakita ka na po sa akin. Namimiss ko na po kayo. Kayo na lang po natitirang pamilya ko. Mawawala pa kayo. Ayoko mag-isa, Lolo. Kahit malalim na ang gabi sa liblib na sityo ng Tagpeo sa Cervantes, probinsya ng Ilocos Sur, ay wala pa ring tigil sa paghahanap sa kanyang lolo Tinoy, ang 17 anyos na binatang si Buloy. Ilang araw nang nawawala ang matanda, simula nang bumalik sila mula sa Maynila. Walang pakialam ang binata sa banta ng mga sindikato na nangunguha na naman ng mga tao at sa bali-balitang may gumagala raw na ligaw na mga aswang sa kanilang bayan. Ang mahalaga sa kanya ay ang mahanap ang mahal na mahal niyang lolo. Ang kanyang lolo na nagpalaki at mag-isang nagtaguyod sa kanya simula nang maulila siya sa mga magulang. Lolo Tinoy ko! Pinapangako ko, hindi ako titigil hanggat hindi kita nahahanap. Kahit makipaglaban pa ako sa mga sindikato o kaya sa mga aswang-aswang na yan, gagawin ko, Lolo. Masiguro ko lang naligtas ka at buhay ka pa. Kaya Lolo Tinoy, magpakita ka na please. Hindi ako makakapayag na basta ka na lang nawala. Wala ka man lang pasabi. Kaya hindi ako titigil sa kakahanap sa'yo. Napakadilim ng gabing yon sa sityo, lalo't walang buwan sa kalangitan. Ilan na lang ang mga bahay na nakasindi pa ang mga ilaw. Napakatahimik din. Tanging huni lang ng mga kuliglig ang maririnig sa paligid. Hindi napansin ni Buloy ang mahihinang mga singasing sa kanyang paligid. May kung anong anino rin na palutang-lutang sa kanyang ulingan at nagpaparot pa rito. Ang anino'y nakasakay sa nakalutang na bangka. Ang hubog nito ay parang si kamatayan. May hawak itong pahabang kalawit na panakanakang iwinawasiwas pa sa ere. Mabilis ang pagpapalutang-lutang nito kaya hindi man lang napapansin ni Buloy. Maya-maya pa ay bumulong ito. Nakakatakot ang mababa nitong tinig na parabang nagmumula sa ilalim ng lupa. Buloy. Buloy.
Hindi ka na dapat lumalabas sa gabi. Nagkalat na ang mga elemento ng dilim. Umuwi ka na bago pa mahuli ang lahat. Nagtatakang nagpalinga-linga sa paligid si Buloy. Pagkarinig sa tinig na yon, kada lingon niya, mabilis ding nagtatago sa kanyang likuran ang aninong nilalang. Ha? Saan ang galing ang bulong na yun? Tao ba yun? Anong klaseng nilalang yun? Hoy! Kung sino ka man! Magpakita ka sa akin! Kahit ano ka pa! Hindi ako natatakot sa'yo! Umuwi ka na, Buloy. Kung ayaw mong matulad sa sinapit ng iyong lolo Tinoy, wala na ang lolo mo. Dala-dala ko na sa bangka ko ang kanyang kaluluwa. Ano? Hindi. Imposible. Buhay pa ang lolo Tinoy ko. Hindi pwedeng wala na siya. Hindi. Hindi ako naniniwala. Sinasabi ko na sa'yo, umuwi ka na. Nasa paligid-ligid na ang mga aswang. Magtago ka na hanggat hindi ka pa nila naaamoy. Alam ko na. Siguro isa ka ring aswang, no? Magpakita ka sa akin, hayop ka. Hindi ako natatakot sa'yo. Siguro ikaw ang lumapa sa lolo ko, no? Pwes, magbabayad ka ngayon sa akin. Magpakita ka ngayon din. Magpakita ka! Lumabas ka! Nagkakamali ka, Buloy. Hindi ako aswang. Pero sinasabi ko sa'yo, magtago ka na. Huwag matigas ang ulo mo. Nariyan na sila. May dala-dala si Buloy na isang punyal na gawa sa pilak. Pagmamayari pa yon ng kanyang lolo Tinoy, nakabilin-bilinan sa kanyang palagi raw dadalin tuwing gabi. Panlaban daw niya ito sa mga elemento ng dilim. Sa galit niya, paikot-ikot niyang hinahataw ang hangin sa tangkang patamaan ang nilalang na may-ari ng tinig na hindi niya nakikita. Ngayon ay mamamatay ka! Hindi mo ako matatakot kung sino ka man! Lumaban ka ng patas! Magpakita ka sa akin, hayop ka! Ibalik mo ang lolo Tinoy ko! Ilabas mo siya! Magpakita ka! Maya-maya pa, may mga kaluskos na narinig si Buloy. Nasa malapit lang sa mga palumpong ng halaman. Pagbaling niya rito, may isang lalaking lumitaw. Nagulat siya nang makilala kung sino ito. Kael? Ikaw ba yan, Kael? Oo, ako nga to, Buloy. Teka, kailan ka pa ba nakabalik dito sa sityo? Saka anong ginagawa mo rito sa labas? Sobrang gabi na. Saka sinong kausap mo? Alam mo bang para kang baliw sa ginagawa mo ngayon? Si Kael ay kababata ni Buloy. Kaedad lamang niya ito. Matagal na rin silang hindi nagkikita. Akala niya'y umalis na rin ang pamilya nito sa sityo simula nang dalhin siya ng lolo Tinoy niya noon sa Maynila. Kasi may bumubulong sa hangin. Hindi ko alam kung anong nilalang, pero parang galing sa ilalim ng lupa ang boses niya. Ano ka mo? Galing sa ilalim ng lupa? Hala ka, baka engkanto ang kumakausap sa'yo. Saka, bakit ba kasi nandito ka pa sa labas ng ganitong oras? Ikaw talaga, oo. Kasi Kyle, hinahanap ko kasi si Lola Tinoy. Ilang araw nang hindi umuwi sa bahay. Tapos sabi ng boses na bumubulong sa akin, ay wala na raw ang lolo Tinoy ko. Pero hindi ako naniniwala. Ramdam kong buhay pa si lolo Tinoy. Teka, sinabi ba sa'yo ng bumubulong sa'yo kung paanong nawala ang lolo mo? Hindi.
Saka teka lang, ikaw, bakit ka pala nandito rin sa labas ngayon? Juan, tama. Nagpapahangin lang ako. Hindi kasi ako makatulog tapos eto, natsyempo kita rito. Saka pwede bang itago mo muna yung hawak mo? Naiilang ako dyan eh. Talagang may dala ka pang ganyan ha? Itinago naman ni Buloy ang hawak na punyal na parabang kinatatakutan ni Kael. Binalot niya ulit ito ng itim na tela at isinuksok sa kanyang tagiliran. Hindi ka pa rin pala nagbabago, Kael. Tulad ko, ay hindi ka rin takot kung may mga mangunguha man ng tao o kaya aswang o kaya engkanto. Saka akala ko wala na kayo rito sa sityo eh. Bumalik din kami rito. Matagal na. Pero hindi ko alam na nakabalik na rin pala kayo rito. Kung alam ko lang, di sana'y napuntahan kaagad kita. Ay, teka. Gaano na ba katagal nawawala ang lolo Tinoy mo? Ilang linggo na rin eh. Mga 2 linggo na yata. Di ko na alam kung ano nangyari kay lolo eh. Namimiss ko na talaga siya, Kael. Pwede mo ba akong tulungan, Chong? Tulungan mo ako sa paghanap kay lolo. Hayaan mo, magtatanong-tanong ako sa mga kakilala ko. Tutulungan kita mahanap si Lolo Tinoy. Ang mabuti pa, umuwi ka na sa inyo. Hindi ka na dapat nandito pa sa labas. Delikado, Chong. Teka, bakit ikaw? Hindi ba't nasa labas ka rin? Sabi mo delikado. Saka, totoo naman ba ang mga aswang? Ano yun? Nandito kaya tayo sa Luzon? Wala naman tayo sa Visayas o Mindanao eh. Diba doon lang naman may mga aswang? Sinasabi ko sa'yo, totoong may mga aswang na rin dito sa Luzon, Buloy. Kaya mabuti pa ay umuwi ka na kung ayaw mo masundan ka nila at malapa. Sa totoo lang, ay pauwi na rin sana ako kung hindi lang kita nakita rito eh. Saka, naririnig mo ba ang paligid mo, Buloy? Hindi mo ba naririnig na may mga kaluskos at mga singasing? Mga aswang ang mga yun, Buloy. Baka akala mo. Saglit na natigilan si Buloy at noon lang niya napagtuunan ng pansin ang paligid. Medyo nanlaki pa ang kanyang mga mata nang mapagtantong totoo ngang may mga naririnig siya. Hala, oo nga no, tama ka. Ngayon ko lang napansin ha. Pero hindi pa rin ako natatakot sa kanila. May sandata akong dala rito. Ikaw, may sandata ka ba riyan? Si Kael naman ang biglang natigilan saglit. May kung ano itong pinakikiramdaman. Iginala nito ang paningin sa paligid na parabang merong hinahanap. Ang palutang-lutang na aninong nasa bangka sa may ulunan nila ni Buloy ay hindi nito nakikita. Kumislot-kislot din ang ilong ni Kael. May naaamoy ito na kung ano. Makaraan ay hinarap muli si Buloy. Ang ekspresyon ng mukha nito'y parang may kung anong kinatatakutan. Sige na, Buloy. Umuwi ka na sa inyo. Magmadali ka. May kakaiba sa paligid. Delikado na tayo. Kung hindi pa tayo magtatago, ay mapapahamak na tayo. Sige na, Buloy. At kailangan ko na rin magmadaling umalis. Baka hinahanap na rin ako ni tatay. Teka, Kael. Sasama na rin ako sa'yo. Doon na lang muna siguro ako sa inyo. Tapos Ngunit hindi pa natatapos ni Buloy ang pagsasalita. Mabilis nang tumakbo si Kael. Naiwan si Buloy na hindi malaman ang gagawin. Lumingalinga siya sa paligid at pinakinggang muli ang mga kaluskos at mga singasing. Medyo nawala ang kaba niya nang mapansing biglang tumahimik ang paligid. Maski ang huni ng mga insektong kuliglig. Teka, bakit biglang tumahimik? Ano kayang meron? Teka, ang mabuti pa siguro ay makaalis na nga rin. Pero kailangan ko pa rin mag-ingat. Baka nag-aabang lang ang mga aswang o kung ano pa man. Saka yung bumubulong pala kanina. Nasaan na kaya yun? Paghakbang ni Buloy, hindi pa man siya nakakalayo sa daan. Walang ano-ano'y biglang bumukas ang pinto ng isang bahay. Ilang di pa lang ang layo nito
mula sa kinaroroonan ni Buloy. Isang matandang babae ang humahangos na lumapit sa kanya. Sa kaliwang kamay nito ay may bitbit na gasera. Sa kanan naman ay may bitbit na umuusok na munting banga. Naamoy kagad ito ni Buloy. Amoy ng pinagsama-samang kung ano-anong mga dahon. Ang matandang babae ay si Aling Carmela. Isa yung 60 anyos na byuda at isang albularya. Diyos ko po, bata ka. Buti't nasilip kita sa bintana. Magmadali ka. Pumasok ka na sa bahay ko. Bilisan mo. Hindi mo ba alam na may naglalabas ang mga aswang sa gabi ng ganitong oras dito sa sityo? Bilisan mo. Pumasok ka na rito. Biglang nanlaki ang mga mata ni Aling Carmela nang mapatingala ito ng bahagya. Napansin nito ang lumulutang na anino na nakasakay sa bangka. Ang anino namang yun ay mabilis na lumipad palayo nang mapansin nitong nakikita pala ito ng matanda. Sus Mariosep, apurahin mo nga kumilos, bata ka. May sumusunod pala sa'yo na hindi mo namamalayan. Bilisan mo. Ha? Teka, ano po ba sumusunod sa akin? Sige na, huwag mo na akong mataan pa riyan. Saka ka na magtanong kapag nasa loob na tayo ng bahay. Bilisan mo na. Wala nang nagawa si Buloy, kundi ansundin na lamang ang inuutos ng matandang babae sa kanya. Napalakas pa nga ang pagtulak nito sa kanya dahil sa labis nitong pag-aalala. Pagpasok nila sa bahay ng matanda, ay mabilis agad itong isinara ang pinto. Nagsabit ito sa likod ng pinto ng kung anong itinaling kumpol ng mga daon at tangkay. Makaraang maibaba at maitabi ang mga hawak, ay kabadong hinarap nito si Buloy. Hay nako, abuti na lang at nailigtas kita, bata ka. Kung hindi baka nakuha ka na at nalapa ka na ng mga aswang, o kaya baka nakuha ka na ng sangkabagi na yon. Ha? Ano po? Sangkabagi? Teka po, Lola, ano po ba yun? Hay nako, mga kabataan talaga ngayon. Walang alam sa mga elemento rito sa Ilocos. Para sa kaalaman mo, ang sangkabagi ay kahawig ni kamatayan. Nakakaputi siyang itim at may hawak din siyang malaking kalawit. Nakasakay siya sa kulay itim at nakalutag na bangka. Siya ang tagakalawit ng mga kaluluwa ng mga namatay o kamamatay pa lamang. Tagakalawit? Tagakalawit ng mga kamamatay pa lang? Tama. At pwede kanyang kalawitin kahit buhay ka pa kung gugustuhin niya. Napaisip bigla si Buloy sa sinabi ni Aling Carmela. May naalala siya. Kaninang nasa labas pa siya. Nakikipag-usap po ba sa tao ang sinasabi niyong sangkabagi? Oh, at depende. Bihira lang silang makipag-usap sa tao. Taka, bakit mo nga pala naitanong? Huwag mong sabihing nakausap mo ang sangkabagi na yon. Tumango si Buloy na ikinagulat naman ni Aling Carmela. Talaga? Nakausap mo ang sangkabagi? Narinig mo ang boses niya? Anong napag-usapan ninyo? Sa pagkakarinig ko po, binalaan niya po ako na hindi raw po ako dapat nasa labas ng ganitong oras. Marami raw pong mga elemento sa paligid, tulad po ng aswang. At bakit nga ba kasi nasa labas ka pa ngayong gabi? Hinahanap ko po kasi ang lolo Tinoy ko eh. Ang tagal na po kasi niyang hindi umuwi sa bahay. Saka, naalala ko po, ang sabi po nung sangkabagi, wala na raw po ang lolo ko. Kasama na raw po niya sa kanyang bangka. Biglang nalungkot si Aling Carmela nang marinig ang kwento ni Buloy. Lalo na nang makita niyang umiiyak na ang binata. Lumapit ito at yumakap. Inalo si Buloy habang malalim na nag-iisip. Hindi ko alam.
na mabigat pala ang pinagdadaanan mo, iho. Malamang nanalapa na ng mga aswang ang lolo mo. Saka teka pala, may naramdaman akong kakaiba pagkayakap ko sa'yo. Sandali, maupo ka muna, iho, at may titiyakin lang ako. Sandaling may kinuha si Aling Carmela mula sa isang silid. Pagbalik nito ay may daladala ng mga tuyong dahon, munting banga na dibitbit, insenso, mga langis at posporo. Pumuesto ito ng upo, malapit kay Buloy. Lola, ano pong gagawin niyo? Albularya po ba kayo? Oo, iho. Isa akong albularya. Pauusukan kita nitong mga dahon para malaman ko kung ano ang puwersang kumakapit sa iyo. Hindi ko alam kung mabuting puwersa o masama. Kailangan mo nang makasiguro tayo. Mahirap na. At baka namarkahan ka na pala ng mga aswang o kaya ng iba pang mga elemento sa paligid. Tinindihan ni Aling Carmela ang insenso. Pagkatapos ay isinunod naman ang mga dahon na inilagay sa munting banga. Nang umuusok na ito'y inugoy-ugoy paikot kay Buloy habang may orasyong sinasambit. Pasayaw-sayaw pa ang matanda na para bang baliw. Halos mapaubo si Buloy sa ginagawa ng albularyang si Aling Carmela. Maya-maya pa, biglang natigilan ang huli nang mapansin itong nagkakaroon ng hugis ang mga usok ng dahon. Nakita rin ito, syempre ni Buloy. Ito ay hugis kalawit ni kamatayan. Naku po! Ito na nga ba sinasabi ko? Mukhang nasalin ka ng kalawit ng sangkabagi na nakita kong palutang-lutang sa may ulunan mo kanina, iho. Ho? Anong ibig sabihin kapag nasaling ako ng kalawit ng sangkabagi? Hindi ko sigurado. Pero ang alam ko ay baka pagyarihan ng kalawit ng sangkabagi. Kapag nasalat mo ito, ay mapapasukan ka ng konti ng enerhiya nito. At ito ay magsisilbing medium ng sangkabagi para makipag-ugnayan sa iyo. Makikipag-ugnayan sa akin ng sangkabagi? Posible, iho. Mukhang may plano siya sa iyo. Sigurado kong magpapakita na yun sa iyo sa susunod pang mga araw. Naku, teka po. Hindi po kaya bigla niya po akong kunin kahit buhay pa po ako? Hindi ko alam kung ano ang plano niya, iho. Pero para sa kaalaman mo, ang sangkabagi ay hindi naman isang masamang elemento. Paminsan-minsan ay tumutulog ito sa mga tao. Hindi lang siya basta tagakalawit ng kaluluwa ng mga kamamatay pa lamang at dinadala sa kabilang buhay sakay ng kanyang bangka. Ibig po ba sabihin, Lola, ay hindi po ako dapat matakot sa sangkabagi, ganun po ba? Depende pa rin, iho. Pero nakakatakot ang itsura niya. Sa boses na lang niya na narinig mo, hindi ka ba natakot? Nakakatakot nga po ang boses niya. Napakalaki po na para po bang nanggaling po sa ilalim ng lupa. Eh di lalo na kapag nakita mo ang kanyang itsura. Maya-maya pa, biglang napatutok muli si Aling Carmela sa mga usok ng dahon. Paano'y unti-unting nawala ang hugis ng karit. Kapag kuway may bagong nabubuo. Teka, mukhang may isa pang puwersang kumakapit sa'yo, iho. Tignan mo ang usok. Mukhang may bagong anyo silang binubuo. Ano kaya ito? Ano po? May kumakapit pa sa akin? Grabe naman po yan. Oo, iho. At mukhang isa itong hindi kaaya-ayang puwersa. Tignan mo. At umiitim ang usok. Sus Mariosep, ano ito? Hugis tao na may mapupulang mga mata. Hindi ako maaaring magkamali. Isang aswang. Puwersa ng isang aswang ang kumakapit sa iyong iho.
Kinilabutan doon si Buloy. Biglang uminit ang kanyang pakiramdam. Pero, paano naman po ako nakapitan ng pwersa ng isang aswang? Hindi pa nga po ako nakakakita ng aswang eh. Nako baka may nakasalamuha kang aswang na nasa anyong tao pa lang. Siguro sa umaga mo nakasalamuha at nahawakan ka niya. Sandali. At kailangan nating maalis sa balat mo ang puwersang yan. Kung mananatili sa iyan, ay madali ka nilang matutunton sa angkaban po ba roon. Paano naman po ninyo aalisin? Baka kailangan ko lang po maligo para maalis to. Hindi basta-basta naaalis yan sa ligo lang. Teka, maiwan mo na kita at kukuha lang ako ng mga pangontrang lagi sa kwarto ko. O heto, ituloy mong pausukan ang sarili mo nang hindi ka maamoy ng mga aswang sa labas at para hindi ka nila tangkaing pasukin dito. Hintayin mo ako, sandali lang ako. Huwag kang aalis. Matapos makuha ang kailangan, pagbalik ni Aling Carmela, nooy paubos na ang usok ng mga dahon sa maliit na banga. Nagsisimula na rin nilang marinig sa labas ang nagngangalit na mga singasing. Lola, may mga sumisingasing po sa labas. Naririnig niyo po ba yun? Naamoy ka na ng mga aswang sa labas, iho. Paubos na kasi ang usok ng mga dahon ko. Kailangan na kitang mapahirad ng pangontrang lagis nang maalis na ang amoy na kumapit sa iyo. Nagmamadali ang matanda sa pagbukas ng dala nitong botelya na may lamang malinaw-linaw na langis. Agad nitong pinahiran ang nakalantad na mga balat ng binata. Maglagay ka na rin sa mga palad mo, iho. At ipahid mo rin sa buong damit mo. Tiyak na kapag naamoy ng mga aswang sa labas ang langis, ay sasakit ang ilong nila at lalayo na rin sila. Hindi na po ba nila ako susundan pagkatapos nito? O kung nawala na po ang amoy ng langis? Hindi ka na nila masusundan ulit. Maliban na lang kung mananatili ka pa rito hanggang sa susunod na gabi. Kapag nawala na ang bisa ng pangontrang langis na ito, ay kasama ng mawawala ang amoy na kumapit sa iyo. Paano po pala kayo, Lola? Tsak nababalik po sila rito dahil alam nilang nandito ako ngayon eh. Mabuti pa po sumama na kayo sa akin pag uwi ko kinabukasan. Wala na rin naman po akong kasama ngayon. Wala na po si Lolo Tinoy ko eh. Kayo na po magiging bagong lola ko. Sandaling nag-isip si Aling Carmela. Inilibot nito ang mga mata sa kabuuan ng munting kubo. Natagtad ng kung ano-anong mga pangontrang nakasabit sa mga dingding. Sa bagay, mabuti pa nga, iho, na sumama na ako sa'yo. Tutale, mag-isa na rin ako sa buhay. Ngayong gabi ay ihahanda ko na mga gamit ko para maaga tayong aalis kagad bukas. Siguro'y susunugin ko na rin tong kubo ko. Luma na rin lang. At para isipin ng mga aswang na kasama na ako natupok ng apoy. Sa gayong paraan ay hindi na rin nila ako matutuntun pa. Kung hindi mo alam, galit din ang mga aswang sa tulad kong albularyo. Ganun na nga ang nangyari. Pagsapit ng madaling araw, ay tinupok na ng apoy ang munting kubo ni Aling Carmela. Nang sandaling yun, ay 4 na nilalang na nag-aabang sa paligid ang nagulat. Ang dalawa rito'y ang mag-amang Kael at Cardo na parehong mapupula ang mga mata. Ang dalawa pa'y ang sangkabagi na palutang-lutang sa isang banda pero walang kahit sinong nakakakita rito. Kasama nito sa bangka, si Lolo Tinoy. Sa wakas, ay nasunog na rin ang bahay ng matinik na albularyo sa sityon to, anak. Hindi na tayo ganong mahihirapan pang makapampiktima. Pero si Buloy po, tay. Baka nasama siya sa loob. Kawawa naman po ang kaibigan ko. Prinotektahan ko pa naman po siya para hindi salakayin ng mga kalahi natin. Kinargahan ko po siya ng amoy ko, tay. Mabuti na rin yun, anak. Kahit paano, ay hindi pa rin naman aswang ang umatake sa kanya.
Saka hindi ba't kabilin-bilinan ko sa'yo na huwag kang ganong magkakaroon ng matalik na kaugnayan sa mga tao? Paano kapag nalaman nila ang tunay mong pagkatao? Sige nga, magiging mitya pa sila nang ikakapahamak mo. Pero tay, kababata ko po siya eh. Nalimutan niyo na po ba? Siya lang po ang kumakampi sa akin nung palagi po ako nabubuli sa paaralan. Saka, hindi ko po alam na bumalik na po siya rito eh. Tumatanaw lang naman po ako sa magandang pinagsamahan namin nun. Masama po ba yun, tay? Hindi naman sana masama, anak. Lalo kung kalahi mo siya. Kaso hindi. Saka baka mapalaban ka pa sa mga kalahi natin kung patuloy mo siyang poprotektahan. Paano kung isang araw ay balingan nila ang angkan natin dahil sa kakaprotekta mo sa tao? Tandaan mo kung ano tayo, anak. Dapat ay marunong kang maglagay ng limitasyon sa pakikipagmabutihan mo sa mga tao. Ganito na lang po, itay. Mag-iingat na lang po ako sa pagprotekta ko kay Buloy. Mabait po kasing tao si Buloy. Sa palagay ko po maiintindihan niya po ako kapag nalaman niya ang sikreto ng pagkatao ko. Bahala ka. Basta binabalaan na kita. Oras na maging hadlang ka sa kaligtasan ng mga kalahi at ng angkan natin ang pagprotekta mo diyang kay Buloy. Kahit anak kita, na hindi ako magdadalawang isip na ipahamak ka. Kaya wag mo sanang hahayaan dumating sa puntong yon. Tumangu-tango na lang si Kael sa mga sinabi ng kanyang itay habang malungkot na nakatanaw sa nasusunog na bahay ni Aling Carmela. Nang ayain na siya ng kanyang itay na umalis, ay may ibinulong pa si Kael sa sarili. Sana ay buhay ka pa, Buloy. At kung sakali man, ipinapangako ko sa iyo na poprotektahan pa rin kita laban sa mga kalahi ko. Hindi ko kinalilimutan ang mga kabaitan mo sa akin. Magkikita tayo muli. Samantala, ang sangkabagi naman na palihim din palang nagmamasid sa mag-ama ay may malalim na iniisip. Panaka-naka nitong matiim na nililingon ang kasama nito sa bangka na si Lolo Tinoy. Bago sumapit ang bukang liwayway, ay nasundan pa ng sangkabagi sina Buloy at Aling Carmela. Habang minamasdan nito ang dalaway, may ibinubulong ito kay Lolo Tinoy. Huwag kang mag-alala, Tinoy. Tutuparin ko ang kahilingan mong mabigyan ng hustisya ang pagkamatay mo sa pamamagitan ng iyong apo. Hindi kita dadalhin sa kabilang buhay hanggat hindi kita naipaghihiganti sa mga aswang na yon. Ikinumpas ng sangkabagi o kamatayan ang hawak nitong mahabang kalawit. Kumislap ang dulo nito. Kasunod nito'y may lumabas na itim na usok at nagmamadaling bumulusok pa ibaba. Sinundan nito si Buloy at palihim na pumasok sa ulo nito. Pagputok ng umaga, ay kapwa tulog pa rin sina Aling Carmela at Buloy. Naroon na sila sa munting kubo ni Buloy at Lolo Tinoy. Nakaidlip sila sa sobrang pagod at puyat. Habang tulog si Buloy, ay dinalaw siya ng isang panaginip. Dito'y nagpakita sa kanya ang sangkabagi kasama ang kanyang Lolo Tinoy na sakay ng itim nitong bangka. Lolo Tinoy! Lolo Tinoy! Kayo nga! Sinong kasama niyo riyan? Sino kasama niyo sa bangka? Ngunit sa kasamaang palad, hindi umiimik si Lolo Tinoy pagkat ito ay pipi at bingi. Sumisenyas-senyas ito, ngunit ng pagkakataong yun ay hindi maintindihan ni Buloy. Ano, Lo? Ano? Hindi ko kayo maintindihan! At sa wakas, nagsalita na ang sangkabagi. Buloy! Buloy! Makinig ka. Isa kong sangkabagi. Ako ang tinig na kumakausap sa'yo dati. Napaatras bigla si Buloy nang hawiin ng sangkabagi ang tabing nito sa ulo.
Lumuntad ang bunguan nitong muka at mga matang nagbabagang apoy. Natakot si Buloy. Kayo pala ang sangkabagi. Pero bakit kasama niyo Lolo Tinoy ko? Nakikiusap mo ako sa inyo. Huwag niyo na lang po siya dalhin sa kabilang buhay. Ibalik niyo na lang po siya sa akin, oh. Saka, huwag din niyo po akong kukunin. Buloy, nagpakita ako sa iyo, hindi para kalimitin ka. Narito ko sa panaginip mo dahil sa kahilingan ng lolo mo. Hindi ko siya dadalhin sa kabilang buhay hanggat hindi na ipaghihiganti ang kanyang pagkamatay sa kamay ng mababangis na mga aswang. Pero para mangyari yun, ay kailangan ko ng tulong mo. Ano po? Ng tulong ko? Paano naman po ako makakatulong sa inyo na may paghiganti po si Lolo? Dahil po ba sa taglay kong punyal na binigay sa akin ni Lolo, nagawa po sa pilak? Hindi sapat ang punyal na pilak para kalabanin mo ang mga aswang na lumapa sa lolo mo, Buloy. Higit pa ang kailangan dahil mababangis ang mga aswang na makakalaban mo. Hindi sila basta-bastang mga aswang. May pagkagabunan sila. Pero may kasama rin po akong albularya. Si Lola Carmela po. Baka naman po, makatulong rin siya sa akin. Hindi rin sapat ang kakayahan ng isang albularya laban sa mga aswang, Buloy. Ang tingero sana, ngunit sa kasamaang palad ay walang antingero rito sa lugar niyo. Kung ganun po, ano po ang kailangan para matalo ko po ang mga aswang? May naisip akong paraan, Buloy. Namarkahan na rin kita, kaya sa ayaw at sa gusto mo, ay ikaw ang magiging kasangkapan ko laban sa mga aswang. Nakikita mo ba ang hawak kong kalawit? Maaari ko itong ipahiram sa'yo. Nang iwas-iwas ng sangkabagi ang kalawit nito sa harap ni Buloy, ay napaatras siya dahil sa takot. Paano'y narinig niya ang nakakatakot nitong pag-ugong sa hangin. Nakita rin niyang may manipis na itim na usok itong isinasaboy sa paligid. Ipapahiram niyo po sa akin? Pero baka hindi ko po mabuhat yan. Mukha po kasing napakabigat eh. Huwag kang mag-alala, Buloy. Pwede ko itong paliitin para mas madali mo siyang magamit. Ngunit ang epekto'y pareho lang din kung ako ang may hawak. Makapangyarihan ang karit kong ito. Ano, Buloy? Papayag ka bang maging tagapangalaga ng kalawit ko? Tandaan mo, ipaghihiganti mo ang pagkamatay ng lolo Tinoy mo. Napatingin noon si Buloy sa kanyang lolo Tinoy na nooy nagsusumamo naman ang mga mata. Dahil sa awa sa sinapit nito sa kamay ng mga aswang, ay napaluha na lamang si Buloy. Ang Lolo Tinoy ko, kawawa naman. Sige po, para kay Lolo Tinoy ay tatanggapin kong maging tagapangalaga ng inyong kalawit. Pagbabayarin ko po ang mga aswang na lumapa kay Lolo Tinoy. Basta ituro niyo lang po sa akin kung paano ko pagaganahin ang kapangyarihan ng kalawit niyo. Nakita ni Buloy na ngumiti ang sangkabagi. Kumislap ang mga ngipin nitong ang kulay ay ginto at pilak. Makaraan ay may isinenyas ito sa ere. Sa isang iglap ay biglang napasakay si Buloy sa malaking bangkang itim ng sangkabagi. Katabi niya si Lolo Tinoy. Maigpit siyang napayakap dito. Lolo Tinoy ko,
Sobra po kitang miss. Pero saan ka, Bagi? Bakit po pala niyo ako isinakay dito? Saka, saan niyo po ako dadalhin? Patay na po ba ako? Umapit kang maigi, Buloy. Bago ko ipahiram sa iyo itong kalawit, ay ihahatid ko muna sa kabilang buhay ang mga bagong namatay nung nakaraang gabi. Kakaluwitin ko ang kanilang mga kaluluwa at isasakay rito sa bangka. Pagkatapos ay kakausapin ko rin ang mga katulad kong sangkabagi na sila muna ang umako sa trabaho ko. Inuulit ko, kumapit kang maigi sa bangka, Buloy. Kapag nahulog ka, ay hindi ka na makakabalik pang muli sa mundo ng mga buhay. Ano? Naku po, nakakatakot naman po yata rito sa bangka. Ito na, nakakapit na ako na maigi. Sukat noon, biglang pinaandar ng sangkabagi o ni kamatayan ang bangka. Halos hindi makahinga sa pagkagulat si Buloy. Paano'y sobrang bilis pala ng andar nito sa hangin. Humahagibis itong daig pa ang isang motorboat. Napakabilis pala dito. Dahan-dahan kayo, baka mahulog ako. Gusto ko pa mabuhay. Nang huminto ang bangka, ay dalawang kaluluwa kagad ang kinilawit ng sangkabagi. Isang babae na may kandong na sanggol. Wakwak ang dugo ang tiyan ng naiwang patay. Nakatawan nito. Grabe! Aswang po ba may kagagawan yan, sangkabagi? Oo, tama ka, Buloy. Walang pinipili ang mga aswang. Bata, matanda, buntis o sanggol ay nilalapa nila. Ganon sila kababagsik at kababangis. Grabe! Wala silang awa. Napaka-brutal nila kung pumatay. Pati mga sanggol. Binibiktima nila. At muling humagibis ang bangka. Yumuyog-yog itong palutang-lutang sa hangin, sa ibabaw ng mga kabayan at sa mga burol sa kanilang sityo. Nang muli itong huminto, may dalawang kaluluwa na namang kinalawit ang sangkabagi. Ang mga ito na may dalawang kabataang lalaki. Ito pa ang dalawa, Buloy. Mga nilapa rin sila ng mga aswang. Tignan mo mga wakwak na kanilang tiyan. Ganyan din ang sinapit ng lolo Tinoy mo. Mga hayop sila. Kawawa naman po pala sinapit ng lolo ko. Winakwak talaga ang katawan. Napakatindi. Agad ding humagibis ulit ang bangka. Nagpatuloy ang pagkalawit ng sangkabagi sa mga kaluluwang panay nilapa ng mga aswang. Umabot sa 8 ang kaluluwang nakalawit nito. Ito ang lahat ng mga nilapa ng mga aswang kagabi, Buloy. Ngayon tatanungin kita, hindi mo pa rin ba sila ipaghihiganti sa mga aswang? Hahayaan mo lang bang magpatuloy ang mga aswang sa pagsalakay at pagpatay sa mga kababaryo mo? Siyempre po hindi. Kawawa po kaya ang sinasapit nila. Kaya nga po tinatanggap ko ng maging tagapangalaga po ng kalawit nyo. Tatalunin ko po mga aswang. Pagbabayarin ko silang lahat. Uubusin ko ang lahi nila. Mabuti kung ganon, Buloy. Ngayon naman ay ihahatid na natin sila sa kabilang buhay. Pero bago tayo pumunta sa lagusan patungong kabilang buhay, ay binabalaan ulit kita. Oras na magbukas ito, ay kailangan yung dumapa ng lolo Tinoy mo sa sahig ng bangka
para hindi kayo masikatan ng liwanag ng lagusan. Bakit po ba? Pag nasikatan po kami ng liwanag ng lagusan, ano po mangyayari? Bigla na lang kayong hihigupin ng lagusan. Hihigupin? Kahit hindi pa patay? Oo, Puloy. Kaluluwa mo ang may higop. Kaya sundin mo sana ang bilid ko. Kapag hindi ka sumunod, ay hindi mo na mapaghihiganti ang mga kaluluwang ito. Pero hindi naman po ganun kalalim ang loob nitong bangkay. Paano yun? Malamang masisikatan pa rin kami ng lolo ko ng liwanag ng lagusan. Ako nang bahalang itago kayo, Buloy. Pwede akong magpalabas ng maitim na usok na tatakip sa inyo habang nakadapa sa sahig ng bangka. Kahit anong mangyari, ay huwag na huwag kayong babangon hanggat hindi ko kayo sinasabihan. Maliwanag ba? Opo, maliwanag po. Kung ganon ay tara na. Pero bago muna pala, siguro ay mas maiging dumapa ka na ngayon. Hindi mo rin pwedeng makita ang lagusan at kung saan ito matatagpuan. Sa takot ni Buloy, ay sumunod na lang siya sa sinabi ng sangkabagi. Pero wala siyang kaalam-alam na habang tinatakpan siya ng itim na usok na pinapalabas ng kalawit ng sangkabagi, ay ibabalik na pala siya sa mundo ng mga buhay. Narinig pa niya ang huling sinabi ng sangkabagi. Hanggang sa muli, Buloy. Ingatan mo ang pinahiram ko sa iyong kalawit. Pagbalik mo'y pabasbasan mo kagad ng espesyal na mga langis ng Lola Carmela mo para hindi maamoy ng mga aswang. Tatayo sana ulit si Buloy para magtanong kung bakit yun ang sinasabi ng sangkabagi. Pero hindi niya na nagawa pagkat pinipigilan siya ng itim na usok na tumabing na sa kanya. Sa halip ay nagtuloy-tuloy na siyang antukin hanggang sa magbalik ang kanyang kaluluwa sa kanyang natutulog na katawan. Naalimpungatan si Buloy mula sa kanyang pagkakatulog nang sakto namang yugyugin siya at gisingin ni Aling Carmela. Buloy! Buloy, gising na! Mataas na sikat ng araw. Masakit na sa ulo kung hindi ka pababangon. Saka ano ba itong nasa tabi mo? Wala ka naman dalang ganito kaninang madaling araw Nag-iinat na bumangon si Buloy at nang medyo may masmasan ay nanlaki ang mga mata nang mapagtanto ang sinabi ni Aling Carmela. Mabilis siyang lumingalinga at hinanap ang tinutukoy nito. Ha? Ano po bang sinasabi niyong dala ko, Lola? Nasaan po? Hayano, sa may tagiliran mo. Ano ba yan at saan mo nakuha? Nakakatakot naman yan. Parang kalawit ni kamatayan. Mas parang sa kalawit ng sangkabagi pala na nakita ko kagabi. Bakit pala meron ka dyan? Sandali na. At pauusukan ko yan. Bago pa man makatayo si Aling Carmela para kumuha ng pauusukang mga dahon, ay mabilis itong hinila ni Buloy. Naalala kasi niya ang huling sinabi ng sangkabagi sa kanyang panaginip. Teka po, Lola. Sasabihin ko na po sa inyo kung saan ko nakuha ang kalawit na yan. Ang kunin na lang po ninyo ay yung espesyal niyo pong langis. Kailangan daw pong mabasbasan nyo agad to eh. Ano ka ba? At bakit ko babasbasan ang isang bagay na hindi ko pa alam kung saan ang galing? Baka yan ay galing sa elemento ng dilema. Huwag po kayong maingay, Lola. At baka po may makarinig sa ating paligid. Kaya kailangan niyo po itong basbasan kagad. Ay para hindi po maamoy ng mga aswang. Lola, ito po ay pinahiram sa akin ng sangkabagi. Dumalaw po siya sa panaginip ko. Ganun ba? Pero paano kung peking sangkabagi ang dumalaw sa panaginip mo?
Kaya mas makabubuting pausukan ko muna yan, iho. Para mas makasiguro tayo. Sige na nga po. Pero isabay niyo na po ang pagbabasbas ha. Mas importante pong hindi po ito maamoy ng mga aswang. Pumayag naman si Aling Carmela sa sinabi ni Buloy. Nang mabasbasan nito ang munting kalawit, ay naramdaman kagad nito ang taglay nitong kakaibang enerhiya. Nang mapausukan rin ito'y nakasiguro sa sangkabagi mismo na nakita nito ang pinanggalingan ng kalawit. Sus Maria, ang lakas ng enerhiyang taglay ng bagay na ito, Buloy. At totoo ngang sa sangkabagi ito galing. Sa sangkabagi mismo na nakita ko kagabi. Pero bakit ipinahiram ito sa iyo ng sangkabagi? Huwag mong sabihin, magiging isa ka na ring sangkabagi. Aba, baka naman kalawitin mo kung bata ka. Oo, ako'y matanda na. Pero ako'y malakas pa at kailangan pa ako ng sityong ito. Marami pa ako mapapagaling bilang isang albularya. Naku, malabo po ang sinasabi niyo, Lola, na magiging sangkabagi ako. Kaya ipinahiram niya to sa akin ay para po ipaghiganti ko si Lolo Tinoy ko, pati na rin po mga kaluluwa ng iba pang nalapa ng mga aswang. Pansamantala lang po akong magiging tagapagdala ng kanyang mahiwagang kalawit. Pinahiram lang po niya sa akin. Napatangu-tangu na lang si Aling Carmela sa paliwanag na yon ni Buloy. Mabuti naman kung ganon, iho. At mabuti naman at pumayag ka. Kung hindi darating ang araw na mauubos sa mga tao rito at magiging balwarte ng mga aswanga ang baryong ito. Samantala, habang nag-uusap pa ang dalaway, wala silang kaalam-alam na may isang tao palang lihim na nakikinig sa kanila. Nakalapat ang tenga nito sa pisngi ng pinto ng kubo ni Buloy. Ang totoo'y kakatukin sana nito ang pinto nang maulinagan ang pinag-uusapan ni Aling Carmela at Buloy. Tahimik na umalis ang taong yon, na nooy sandaling nagkulay pula ang mga mata. At nang may matapakan itong sanga, ay lumikha ng ingay na nagpagulat naman kina Buloy at Lola Carmela sa loob. Anong tunog yun, Lola? Mukhang may tao po yata sa labas. Nako, pagmadali ka, iho, at tignan po sa labas. Baka yun ay aswang. Bilisan pa. Mabilis na nilabas ni Buloy ang pinto ng kanilang kubo. Dala-dala ang kanyang kalawit. Iginala kagad niya ang paningin sa palibot. Sa di kalayuan ay napansin niya ang pamilyar na bulto ng tao na mabilis na nagtago sa mga puno. Si Kail? Si Kail lang pala. Teka, pero bakit kailangan niya magbadali at magtago? Siguro'y dadalawin niya sana ako. Tatawagin sana ni Buloy ang pangalan ng kanyang kababata, pero nagtaka siya nang parang biglang bumibigat ang hawak na kalawit. Nang tignan niya ito'y noon lang niya napansin na naglalabas pala ito ng manipis na itim na usok. Teka, anong ibig sabihin nito? Gumagana na kaya ang kapangyarihan nito? Walang ano-ano'y narinig ni Buloy ang tinig ng sangkabagi na bumubulong sa kanyang tenga. Buloy, kapag ang kalawit ay naglalabas ng itim na usok at bumibigat, ibig sabihin ay may nararamdaman itong presensya ng aswang sa paligid. Tandaan mo yan. Ano? May aswang sa paligid? Hindi. Imposibleng aswang si Kael. Baka may iba pang nagtatago sa paligid. Inikot ni Buloy ang palibot ng kubo, lalo na nang mapansin niyang patuloy na naglalabas ng itim na usok ang kalawit at lalo rin itong bumibigat. Walang ano-ano, sa likod ng bahay, sa may kawayanan, ay may napansin siyang mabilis na kumaluskos at tumakas sa mga talahiban. Ang tansya niya ay isa itong mama na nakasuot
ng malapad na sombrero. Ayun! Malamang aswang ang mamang yun. Paano po ngayon yan, Sangkabagi? Alam na nilang tungkol dito sa kalawit ko. Hindi, Buloy. Hindi nakikita ng mga aswang yang hawak mong kalawit. Hindi rin nila yan naaamoy pagkat ramdam kong nabasbasan na yan ni Carmela. Kapag sa aswang po ay hindi ito nakikita. Pero kapag sa tao po, na hindi aswang ay nakikita nila. Hindi rin nakikita yan ng normal na tao, Buloy. Ang makakakita lang yan ay ang tingero o kaya ay isang albularyo. Si Carmela ay nakikita yan. Ah, kaya po pala. Pero paano po ba to makikita o maaamoy ng mga aswang? Hindi nila yan makikita kahit na ano pa ang gawin nila. Maaamoy pwede pa. Maaamoy lang nila yan kapag nakipaglaban ka na sa kanila. Kaya sa ngayon ay iwasan mo munang mapalaban sa mga aswang. Saka na, kapag nasanay ka na sa kapangyarihan nito, na isa-isa kong ituturo sa iyo. Paano po? Kapag sumalakay na naman sila mamayang gabi rito sa sityo, hahayaan ko na lang po bang may malapa na naman sila? Nariyan naman ang Lola Carmela mo. Sabihan mo siyang gumawa ng maraming herbal na pangontrang langis laban sa mga aswang at ipamugmod sa mga kababayo niyo. Ang importante lang muna ay ang may pagtabuyan sila para wala silang malapa. At siya nga pala, yung kalawit ko'y pwede mong gawing pangmarka sa palibot ng mga bahay ng mga kababaryo mo para hindi sila tangkaing pasukin ng mga aswang. Kaya lang ay malalaman na nilang may tagapagdala ng kalawit ng Sangkabagi. Ingatan mo lang na matsyempuan ka nilang naglalagay ng marka. Tandaan mo, yung kalawit ko ay maglalabas ng itim na usok bilang senyales kung may aswang sa paligid. Yun ang gamitin mong tanda para hindi ka matsyempuan ng mga aswang sa paligid na nagpapanggap na tao. Sa halip na habulin sana ang mamang nakita ni Buloy na tumakas, ay sinunod na lang niya ang mga ibinulong ng Sangkabagi sa kanya. Sinabihan niya si Aling Carmela ng kanilang mga dapat gawin bago ulit sumapit ang gabi. Yun ang sinabi ng Sangkabagi. Ay sige, gagawa niya ako ng maraming mga pangontrang langis. Ikaw na ang bahala sa paglalagay ng marka sa mga bahay ng mga kababaryo natin. Mag-iingat ka na lang. Sabi mo babalaan ka naman niyang kalawit mo. Pero wag ka pa rin magpapakampante. Hindi natin alam, ay baka may iba pang kakayahan ng mga aswag. Kayo rin po, Lola. Mag-iingat din po kayo habang wala ako. Ay wag mo kong alalahanin, iho. Kaya ko at sarili ko. Walang aswang ang makakalapit sa tulad kong mahusay na albularya. Sa kabilang banda naman, sa bahay ng mag-amang Cardo at Kael, ay pinagsasabihan na naman ng una ang huli dahil sa natuklasan itong ginawa ng huli ng lihim itong sundan. Ang tigas talaga ng ulo mo, Kael. Dinalaw mo pa talaga ang bahay ng kaibigan mo. Alam mo ba kung ano ang natuklasan ko? Hindi lang buhay si Buloy. May naramdaman pa akong kakaiba sa kanya. Sigurado kung hindi siya basta-basta normal na tao lang. May enerhiya siyang kontra sa ating mga aswang. Sigurado kung kapag lumapit ka sa kanya ngayon, ay malalaman na niyang isa kang aswang. Ngayon sabihin mo sa akin, ano ang gagawin mo kapag nahuli ka niya? Sa palagay mo ba, ay paiiralin pa niya ang pagiging dating yung magkaibigan? Tama po kayo, Tay.
Nararamdaman ko rin po yung sinasabi niyong kakaiba kay Buloy. Kaya nga po, lumayo na ako agad kanina eh. Saka po... Natigilan si Kael. Naisip niyang wag na lang sabihin sa kanyang itay ang tungkol sa narinig niya sa usapan ni Buloy at Aling Carmela. Saka ano? Akala mo ba ay hindi ko alam ang itinatakbo ng isip mo, Kael? Alam ko ang tendensiya mo dahil nagmana ka sa iyong ina sa ugali. Kung patuloy na hindi ka makikinig sa akin, matutulad ka rin sa sinapit niya. Namatay siya sa pagtatanggol sa kaibigan niyang tao. Tay, huwag niyo na pong isali sa usapan si nanay. Hindi po parehas ang aming kapalaran. Kayo rin na nagsabi minsan na medyo magkaiba kami ng guhit ng palad. Ay nako, bahala ka sa katigasan ng ulo mo, Kael. Ang natuklasan ko kanina'y ipapaalam ko na sa pinuno natin. Magpupulong ang mga matatalino nating mga kalahi kung paano aalamin ang kakaibang enerhiyang taglay ng Buloy na yon. Tsak nabubuo rin sila ng plano kung paano siya kukontray na tatalunin. Ito na ang huling babala ko sa iyo, Kael. Wag na wag ka nang lalapit pa sa Buloy na yon kahit kailan. At lalong wag mo nang tangkaing protektahan pa siya. Subukan mong ipilit at ako na mismo ang makakalaban mo. Tatay naman, magagawa niyo po ba talaga sa akin yun? Hindi. Kung hindi mo pa iiralin ang katigasan ng ulo mo. Pero kung mapilit ka, pasensyahan na lang tayo, anak. O siya, pag-isipan mo maigi ang mga sinabi ko at ako'y aalis na. Makikipagkita na ako sa pinuno natin. Naiwan si Kael na malalim na nag-iisip. Hindi siya mapakali. Palakad-lakad siya ng paroon parito habang himas-himas ang baba. Paano nang gagawin ko nito? Kailangan ko rin mapagsabihan at balaan si Buloy. Pero paano ko na siya malalapitan? May taglay na siyang kakaibang enerhiya. Saka, aaminin ko na ba sa kanya ang tunay kong pagkatao? Hindi ko alam kung ano magiging reaksyon niya kapag nalaman niyang totoo. Baka mamaya'y itakwil niya na ako. Umabot pa ng 1 oras bago nakabuo ng pasya si Kael. Bahala na. Ang mahalaga ay makapagtapat na ako kay Buloy at tuloy mabalaan ko na siya. Tutali, sawa na rin akong maging aswang. Kaya bahala na kung ano mangyari. At lumabas na rin si Kael para isagawa ang kanyang balak. Samantala ay tagumpay na naisagawa ni Buloy at Aling Carmela ang pagmamarka sa palibot ng mga bahay at pamumudmud ng mga pangontrang langis na herbal sa buong baryo. Wala silang naging problema o napaharap man sa mga aswang. Nang buong maghapon kasing yun ay walang aswang sa paligid. Pinulong kasi ang mga ito ng kanilang pinuno. Nang bandang hapon, nang pauwi na sana si Buloy, ay napansin niyang panakanakang bumibigat ang sukbityang kalawit ng sangkabagi. Hinugot niya ito para makita kung naglalabas din ng maitim na usok. Teka, bakit ganito? Bakit pawala-wala ang paglalabas nito ng itim na usok? Ano na naman kaya ang ibig sabihin nito? Sangkabagi! Sangkabagi, kung naririnig mo ako, sagutin mo ako! Sangkabagi! Noon din ay bumulong ang sangkabagi kay Buloy. May aswang na pasunod-sunod sa iyo, Buloy. Hindi ko maintindihan kung bakit. Pero nararamdaman ko na hindi siya banta sa iyo. Naaamoy ko siya sa pamamagitan niyang kalawit ko. At siya rin yung lalaking nakausap mo ng nakaraang gabi. Nakita ko rin siyang nagmamasid doong tupukin ng apoy ang kubo ni Carmela. Ano? Lalaking nakausap ko kagabi? Si Kael. Kaibigan ko po si Kael. Malabo pong isa siyang aswang. Bakit hindi mo siya kausapin at tanungin, Buloy? Ganito, pansamantala kong kukontrolin ang enerhiya ng kalawit ko para makausap mo siya ng maayos.
Ingatan mo lang na maidikit mo sa kanya nang hindi siya mapapaano. Tingnan natin kung ano ang talagang meron sa kanya na pwedeng makatulong sa atin sa laban sa kanyang mga kalahi. Hindi ko na kailangan subukan pa ang katapatan sa akin ng kaibigan ko sang kabagi. Sinasabi ko na sa'yo, malabong isa siyang aswang. Kung aswang siya, di sana'y noon pa niya ako nilapa. Mukhang nariyan na siya sa likod mo, Buloy. Naririnig ka niya. Biglang napatalikod si Buloy. Nagulat pa siya nang makita si Kael na nakatitig sa kanya ng matiim. Tinatansya siya. Buloy, sinong kausap mo? Tama ba narinig ko? Sang kabagi ang kausap mo? Wala akong kausap, Kael. Kita mo naman, walang ibang tao rito sa tabi ko, di ba? Ewan ko ba? Basta bigla na lang ako nagsasalita sa sarili ko kung minsan. Saka, bakit ka pala nandito? Huwag ka na magkaila, Buloy. Dinig na dinig ko ang mga sinabi mo. Pues, nandito din ako para magtapat sa'yo. Oo, isa akong aswang. Pero hindi na isang mabangis na aswang na tulad ng dapat mong asahan. Ang totoo ay sawa na ako sa pagiging aswang ko. Ayoko naman biktima at manlapa ng tao. Gusto ko na maging isang normal na taon tulad mo. Sa ipinagtapat na yun ni Kael, ay natulala na lamang si Buloy. Hindi siya makapaniwala. Hindi rin niya alam kung ano ang dapat niyang maging reaksyon. Hindi kita pipiliting maniwala sa akin, Buloy. Ang mahalaga lang sa akin ngayon ay ang naipagtapat ko na sa iyo kung ano talaga ako. At narito ako para protektahan ka laban sa pinaplano ng aking mga kalahi. Nalaman na ni tatay na may kakaibang enerhiya ka raw na taglay. Ako mismo'y nararamdaman ko yun sa'yo. Ipinaalam na ni tatay sa pinuno namin ang tungkol sa'yo. At sigurado akong nakabuo na sila ng plano laban sa'yo. Ha? Ibig bang sabihin ang tatay mo ang nakita ko kanina sa bakuran namin? Nagkakamot ng ulong tumango-tango si Kael. Oo, Buloy. Sinundan pala niya ako. Nalaman ko lang kaninang kakatok sana ako sa pintuan niyo. Narinig ko rin ang pinag-uusapan niyo ni Aling Carmela. Natakot ako sa taglay mong kalawit ng sangkabagi, kaya lumayo ako. Tama ba ako na yung kalawit ang taglay mong kakaibang enerhiya? Si Buloy naman ang alangang napatango-tango. Oo, kalawit ngayon ng sangkabagi. Pero nakikiusap ako sa iyo, Kael. Huwag mo sanang sasabihin sa mga kalahi mong aswang ang tungkol dito. Hindi sa binabalaan o tinatakot kita. Pero ayokong kalabanin ka dahil kaibigan kita, Kael. Napangisi si Kael sa sinabing yun ni Buloy. Huwag ka mag-alala, Buloy. Kaya rin nandito ako ay para kampihan ka. Tutulungan kita laban sa mga kalahi ko. Pinagbantaan na rin kasi ako ni tatay na magagawa niya akong ipahamak kapag ipinagpatuloy kong protektahan ka. Nang una magkita tayo muli nung nakaraang gabi, alam mo bang may aswang sanang haharang sa'yo? Mga kasamahan ko mismo. Nagulat ako na nagbalik ka na pala. Kaya sinenyasan ko sila na ako na ang bahala sa'yo at maghanap na lang sila ng ibang bibiktimahin. Naniniwala ako sa sinasabi mo, Kael. Nararamdaman ka rin kasi ng sangkabagi. Pero hindi pa rin talaga ako makapaniwalang aswang ka, Kael. Kay tagal kitang naging kaibigan. Pero may sikreto ka palang hindi ko alam. Gusto mo bang makita ang totoo kong anyo bilang isang aswang? Naku, wag dito, Kael. May makakakita sa'yo. Baka pagtulungan ka lang ng mga kababaryo natin. Mabuti pa ay sumama ka sa akin sa bahay. Kaya lang ay wag mo akong lalagyan ng marka o amoy mo, ha? Hindi na siguro posibleng magawa ko pa yun sa'yo, Buloy. May malakas na enerhiya kang taglay. Palagay ko ay hindi ka natatabla ng marka ko. Pagdating ng magkaibigan sa bahay ni Buloy, ay nadatnan nila si Aling Carmela na nagpapaypay gamit ang malapad ditong panyo na isinasampay palagi sa balikat. Nang makita at maramdaman nito ang kakaibang presensya ni Kael, ay agad itong napatayo at kinapa
ang dalang mga pangontrang langis sa bulsa. Teka, Buloy. Sino itong kasama mo? Bakit mabigat ang nararamdaman ko sa kanya? Sandali. Huwag mo siya papapasukin, Buloy. Abay sa aswang ang enerhiyang nararamdaman ko sa kanya. Hindi ba nararamdaman ng taglay mong kalawit kung anong nilalang siya? Nararamdaman po, Lola Carmela. Tignan niyo po tong kalawit ko. Dahil nakikita naman ni Aling Carmela ang kalawit, ay inilantad ito ni Buloy. Si Kyle naman ay napapakunot ng noo dahil wala naman itong nakikita sa kung anong hinuhugot ni Buloy sa kanyang tagiliran. Pansinin niyo po itong kalawit ko, Lola. Pawala-wala pong inilalabas itong itim na usok. Ang ibig sabihin daw po ay hindi kalaban ng aswang na nasa malapit dito. Ito pong kasama ko ay si Kyle. Kababata ko po siya at matalik na kaibigan, Lola. Inamin niya po sa akin na isa po siyang aswang. Pero sawa na daw po siya sa pagiging aswang at mas gusto na lang pong mamuhay na tulad ng normal na tao. Ganun ba? Pero hindi pa rin ako kampante sa kanya. Hindi ko ba alam na tuso ang mga aswang? Paano kung pakanalan pala ito ng kanyang mga kalahi? Kaya tumabi ka, Buloy, at wiwisikan ko siya ng pangontrang langis. Sa bilis ng kilos ni Aling Carmela, ay masasabuyan na sana ng langis si Kyle kung hindi lang agad na iharang ni Buloy ang katawan. Kaya sa halip ay siya ang nasabuyan. Si Kyle ay biglang nag-iba ng anyo bilang reaksyon kapag napapaharap sa panganib. Lola Carmela naman! Sabi na kong kakampi natin si Buloy eh. Huwag niyo po siyang sabuyan. Binulungan po kaya ako ng sangkabagi na makakatulong natin siya laban sa mga kalahi niyang aswang. Totoo po yun, maniwala po kayo sa akin. Hayan, tingnan mo, Buloy. Nag-anyong aswang na siya. Diyos ko, may pagkagabunan pala siya. Tingnan mo, ang puti ng buhok niya at maitim-itim ang balat. Ang kanyang uri ng aswang ay malalakas. Namangha naman si Buloy nang makita sa unang pagkakataon si Kyle sa anyong aswang ito. Kyle, totoo ngang aswang ka. Ngayon ay lubos na ako naniniwala. Grabe, nakakatakot pala ang itsura niyo. Saka, paano ko nga ba matatalo ang mga kalahi mo? Gaano ba kalakas sa mga malagabunan? Anong mga abilidad niyo? Aba, ang isang alam kong kakayahan nila ay mabibilis silang kumilos. Hindi sila basta-bastang mga aswang. Tama ho kayo, Lola Carmela. Saka alam niyo ho ba, ang mga pangontra niyo bilang isang albularyo ay hindi na ganong tatalab ngayon sa amin. Napag-aralan na kasi ng pinuno namin at ng mga matatalino sa amin ang mga pangontra niyong herbal. Alam na namin ang gagawin para hindi kami tablan. Kailangan lang ay mag-anyong aswang kagad kami at magpabalik-balik ng anyo mula sa aswang at anyong tao. At siya nga pala, Buloy, papalatag na pala ang dilim. Kailangan na ninyong maganda. Sigurado ko maglalabasan na mga kalahi ko. At ikaw, ang pinaka-target nila. Naku, Buloy, namarkahan mo rin ba ang palibot nitong kubo? Kailangan hindi na tayo mapasok dito. Opo, namarkahan ko na rin po, Lola. Sigurado kong hindi nila tayo mapapasok dito dahil sa marka. Kinakabahan ako. Diyos ko, paano kung hindi na pala tatalab ang mga marka? Ano ang susunod nating gagawin kung sakali? Sa puntong yun ay may ibinulong ang sangkabagi kay Buloy. Binulong po sa akin ang sangkabagi ngayon lang. Imposible raw po na hindi tatalab ang mga marka. Hindi rin daw po sila kagad makakaisip ng paraan kung paano yung kukontrahin. At hanggat wala pa silang naiisip na paraan, ay sasamantalain daw po ng sangkabagi na ituro sa akin ng lahat ng kapangyarihan nitong kalawit. Ganun ba? Mabuti naman. Kaya apurahin mo nang matutunan ang lahat ng dapat mong matutunan, iho. Saka itong kaibigan mo pala, huwag mong sabihin dito rin siya matutulog ngayong gabi. Kailangan, may kasiguraduhan ako na ligtas tayo sa kanya kung sakaling pain lang pala siya ng kanyang mga kalahi. Naku, Lola, ano pa po bang mas makakapagpasiguro sa atin kundi itong kalawit ko?
Tiyak na malalagot si Khalil kapag nagkamali siyang isahan tayo. Sabi ng sangkabagi ay pwede raw itong kusang kumilos kapag nakakalingat ako o tayo. Kaya ikaw, Kael, wag na wag kang magkakamali, sinasabi ko sa'yo. Naku, wala kayong dapat na alalahanin sa akin, Buloy. Saka simula nung bata tayo, kailan ba kita inisahan? Teka pala, Buloy, ano ba yung sinasabi mong kalawit? Nasaan ba ang kalawit mo? Yun lang, Kael. Hindi mo to basta-basta makikita. Nakasuksok to ngayon sa tagiliran ko. Pero si Lola Carmela lang at ako nakakakita nito. Hindi ito nakikita ng mga katulad mong aswang. Ah, ganun pala. Mabuti naman. At hindi pala yan nakikita ng mga tulad kong aswang. Ibig sabihin, ay hindi yan aasahan ng mga kalahi ko. Tsak, na masusurpresa na lang sila kapag napalaban na tayo sa kanila. Walang ano-ano. Pagkatapos magsalita ni Kael, ay may ugong silang narinig sa labas. Halo-halong singasing, ungol at atungal ng nagdadatingang mga aswang. Sumunod ay ang sigawan ng mga tao sa labas na nagbababalang nariyan na raw ang mga aswang. Diyos ko po, eto na. Humanda na kayo, Buloy. Yung kalawit mo. Wala bang ibinubulong sa'yo ang sangkabagi? Humanda daw po tayo sa posibleng mangyari, Lola. Magpahid daw po kayo ng pangontrang langis. Pengi din po ako. Ah, teka, paano ka pala, Kael? Hindi ka ba maaamoy ng mga kalahi mo? Naku, kailangan ko muna lumabas dito at magtago, Buloy. Kaya lang, ay hindi ko alam kung saan ako magtatago. Kaso, hindi ka na pwedeng lumabas eh. Namarkahan ko na ang palibot nitong kubo kaninang pagpasok mo. Teka, may ibinulong sa akin ng sangkabagi. Kailangan daw kitang lagyan ng usok para hindi ka nila maamoy. Kaya lang, ay kailangan mong tiisin pagkat maapdi raw ang epekto sa'yo. Sige, ganun na lang, Buloy. Wala naman akong ibang pagpipilian eh. Titiisin ko para sa kaligtasan natin tatlo ngayong gabi. Pero bago pa man, mapalibutan ni Buloy ng manipis na itim na usok si Kael, wala silang kamalay-malay na naamoy na pala ng isang aswang ang huli. Noong nasa labas lang mismo ng kubo ang aswang na yun, at yun ay walang iba kundi ang tatay ni Kael na si Mang Cardo. Si Kael din naman ay naamoy nito ang tatay nito. Sasabihin sana ni Kael kina Buloy at Aling Carmela ang tungkol sa tatay nito, pero mas pinili na lamang na manahimik muna para hindi ito marinig ng mga aswang na nasa labas na galit at nagsisi-atungal. Pero nagulat naman sila nang magsalita ang mismong tatay ni Kael mula sa labas. Kael, alam ko nariyan ka sa loob ng kubong ito. Naaamoy kita. Ano ang ginagawa mo riyan sa loob? Lumabas ka rito. Siguro ay kasama mo si Buloy, kaya napasok ka riyan. Pues, humanda ka sa akin. Simula ngayon, ay ako na mismo ang tatapos sa'yo. Wala ka ng karapatang mabuhay. Walang karapatang mabuhay tulad mong taksil sa kanyang mga kalahi. Humanda rin ang Buloy na yan. May taglay pala siyang kalawit ng sangkabagi. Pues, hahanap kami ng paraan kung paano makukontra ang mga markang ito ng kanyang kalawit. Pati ang kanyang kalawit ay kukontrahin namin sa lalong madaling panahon. Aba, akala ko ba hindi maaamoy ng aswang si Kael dahil sa itim na usok, Buloy? Hindi yata tumalab. Mukhang hindi ka magaling gumamit ng kalawit. Naku, sobrang talas lang po talaga ng pang-amoy ni Tatay Aling Carmela. Siguro'y naunahan niya akong maamoy bago pa man ako mapalibutan itong itim na usok. Opo, paano yan? Di alam na rin nilang dito na mamalagi si Buloy. Kakailanganin na naman nating lumipat ng matitirhan. Ah, hindi pala natin problema ang ligtas na malilipatan. Ako nang bahala. Ang kailangan natin ay ang paghandaan na sinasabi ng aswang na yon na hahanap daw sila ng pagontra sa mga marka at sa kalawit mo, Buloy. Huwag ko kayo mag-alala, Lola. Ang sangkabagi na raw po ang bahalang ihanda ako. Kayong dalawa po ni Kael ang inaalala ko. At ano naman ang dapat mong ipag-alala sa amin, iho? Nariyan ka naman para protektahan kami, hindi ba? Huwag mong sabihin, hindi mo kami kayang protektahan. Hindi naman po sa ganun, Lola.
Meron lang po kasing... basta po. Ibig ko sabihin, basta wag na wag po kayo lalabas ngayong gabi. Sigurado pong mag-aabang pa rin sila sa labas hanggang sa bago magbukan liwayway. Hindi na binanggit pa ni Buloy ang kung ano pang ibinulong sa kanya ng sangkabagi tungkol kina Kael at Aling Carmela. Isang bagay kasi yung siya lang muna ang dapat makaalam. Titignan niya kung ano ang mangyayari. Kailangan daw niyang mag-ingat sa dalawa dahil may isang tendensiya raw na dulot ng pagtataglay niya ng makapangyarihang kalawit. Hindi lang daw mga aswang sa labas ang panganib sa kanya, kundi lalong-lalo na raw sa dalawang ito na malapit sa kanya. Buong magdamag ng gabing yon ay nagtiis si Kael dahil sa manipis na itim na usok na nakapalibot dito. Buong magdamag ding walang nabiktima ang mga aswang sa baryo. Pagsapit naman ng umaga, ay maagang gumising ang tatlo at nagplano kagad kung ano ang kailangang gawin. Ang itim na usok noon na bumabalot kay Kael ay kusa nang nawala. Ang mga paso rin nito sa balat ay kusa na ring naghilom. Magsipaghanda na kayo, Buloy, Kael. Aalis na tayo rito ngayon din. Lilipat na tayo na matitirhan. At alam na ng mga aswang na dito ka lang matatagpuan, Buloy. Saan naman po tayo pupunta, Lola? May alam akong kuweba sa gilid ng isang burol dito sa atin. Sa malapit doon ako kumukuha dati ng mga herbal na halaman. Doon din ako nagpapahinga madalas. Mas makabubuting doon na lang muna tayo. Doon ay ligtas tayo, sigurado yon. Marami rin kasing mga baging doon na makabuhay. Takot na mga aswang na pumasok sa kuwebang yon. Naku, paano po ako makakasama sa inyo sa kuweba kung marami po palang makabuhay doon? Oo nga pala. Bakit naman kasi kasama ka pa namin eh? Paano yan? Baka kailangan mo nang humiwalay sa amin ngayon. O kaya ay humanap ka na lang ng sarili mo mapagtataguan. Medyo nalungkot doon si Kael. Sinulyapan niya si Buloy. Nagpapasaklolo ang kanyang mga mata. Paano nang gagawin ko, Buloy? Delikado na ako sa mga kalahi ko at lalo na kay tatay. Hindi naman kami ay magiging delikado na dahil sa'yo. Kagabi nga lang kita mo naman na dahil sa'yo kaya nalaman ng tatay mo na yon na dito lang matatagpuan si Buloy. Pati ako na albularyo ay muntik nilang malamang buhay pa. Sa sitwasyong yun ay sandaling nag-isip si Buloy. Palihim ang mga titig niya kina Aling Carmela at Kael. May tinitimbang siya sa pagitan ng dalawa. Maya-maya pa, may nabuo siyang pasya. Nakatulong sa kanya ang ibinulong ng sangkabagi na dapat niyang gawin. Una niyang nilapitan at binulungan ang matanda. Lola Carmela, ako na po ang bahalang kumausap kay Kael. Hindi po natin siya isasama. Kaya relax lang po kayo riyan, ha? Ihanda na po ninyo ang mga gamit natin habang pinapakiusapan ko si Kael. Sige, iho. Mabuti naman kung ganon. Mahirap na kung patuloy natin siyang isasama. Manganganib talaga tayo. Nilapitan naman ni Buloy si Kael. Hinila pa niya ito sa isang sulok at pabulong ding kinausap. Kael, makinig ka sa sasabihin ko. Sa ating dalawa lang to, ha. Kumilos ka lang na parang wala tayong napag-usapan pagkatapos nito. Kunwari, ay hindi mo rin alam ang nangyari. Ilahad mo ang palad mo at may gagawin ako sa'yo bilang proteksyon mo galing sa kapangyarihan ng tangan kong kalawit. Matapos ang kung anong palihim na ibinigay ni Buloy kay Kael, ay malungkot na tinawag ng huli si Aling Carmela. Lola Carmela, sige po, aalis na po ako. Hindi na po ako sasama sa inyo tulad ng pakiusap sa akin ni Buloy. Mag-iingat na lang po kayo maigi sa kuweba. Huwag po kayo mag-alala. Hindi ko po sasabihin sa mga kalahi ko kung saan kayo magtatago. Buloy, sige, aalis na ako, ha. Saka ako na lang sasabihin sa inyo ang mga kahinaan ng mga kalahi ko kapag nagkita ulit tayo. Sige, Kael. Sana nga'y magkita pa tayo.
Huwag mong hayaang makita ka ng tatay mo ha. Gawin mo na lang ang lahat na makakaya mo para hindi ka niya makita at para matakasan mo siya at ang mga kalahi mo. Paglabas ni Kael sa kubo ay saka gumana rito ang kung anumang ibinigay rito ni Buloy. Siyempre ay hindi yun nakita ni Aling Carmela. Si Aling Carmela naman sa loob habang nilalapitan ni Buloy para tulungan sa paghahanda ng idadala nilang mga gamit ay lihim na natutuwang hindi na nila kasama si Kael. Nako, mabuti naman Buloy at napapayag mong umalis ang Kael na yon. Hindi talaga ako kampanteng may kasama tayong aswang. Mas makabubuting tayong dalawa na lang sa kuweba. Hindi pa tayo mahihirapan. Saka mas makakapagtuon ka ng pansin na pag-aralan ng mga kapangyarihang taglay niyang kalawit mo. Mabuti ngang ako lang ang kasama mo. At isa naman akong albularya, hindi ba? Mas mababantayan kita kaysa sa kanya. Opo, Lola. Nako, bilisan na po natin at nang makaalis na po tayo rito. Mahirap na po may makasalubong pa tayong mga aswang sa paligid. Malamang ang iba po ay papunta na rito para manmanan o unahan tayo. Sige, mabuti pa ka. Ilang saglit lang ay natapos din sila sa kanilang ginagawa at agad na ring umalis. Nagpunta sila sa gilid ng sinasabi ni Aling Carmela na isang burol. May munting gubat sa bandang yun ng burol. Masukal ang rutang dinaanan nila bago nila narating ang tagong kuweba. Pagpasok nila sa kuweba ay kagad pinalibutan ni Aling Carmela ang bukana nito ng mga nakuha nilang mga putol na baging ng makabuhay. Nagsaboy na rin siya ng ilang dala niyang pangontrang langis. Sa loob din ng kuwebang yun, maghapong inaral ni Buloy ang iba't ibang kapangyarihan ng kanyang kalawit sa tulong ng mga ibinubulong sa kanya ng sangkabagi. Samantala ay walang kaalam-alam si Buloy na lihim palang nagmamasid sa kanya si Aling Carmela. Medyo matalim ang titig nito habang may ibinubulong sa sarili. Sige lang, Buloy. Aralin mo ang lahat na dapat araling mga kapangyarihan ng kalawit na yan. Hindi mo alam, ay minsan na akong nakagamit yan. Alam ko rin kung paano magpagana ng mga kapangyarihan ng kalawit ng isang sangkabagi. Konting panahon na lang ang kailangan at mapapasakin din yan. Ako lang ang dapat na pinakamahusay na albularyo rito sa sityo. At ako lang din ang karapat-dapat na magtaglay ng kalawit na yan. Kaya humanda ka. Mamayang magdidilim, Buloy. Sa kabilang dako ay hindi naman napansin ni Aling Carmela ang anino ng isang nilalang na nagtatago sa isang gilid ng kuweba. Ito naman ang nagmamasid sa kanya. Maingat at walang ingay ang bawat kilos nito. Nang sumapit ang takip silim, ay maririnig ang kakaibang ugong sa labas ng kuweba. Nagmumula ito sa sityo. Naghihiyawan ang mga tao, kaya pala'y nagdatingan na naman ang mga aswang. Sa pagkakataong yo'y nakahanap na kagad ang mga ito ng pangontra sa mga marka ng kalawit na nilikha ni Buloy sa palibot ng bahay. Dahil dito, naalerto sina Aling Carmela at Buloy. Teka, anong ingay po yun, Lola Carmela? Malamang na sumasalakay na naman ang mga aswang sa baryo, iho. Mukhang nawalan na yata ng talaba mga markang ginawa mo sa palibot ng mga bahay. Diyos ko po, nalagot na. Palagay ko ay kailangan mo lumabas, iho. Ipagtanggol mo mga kababaryo natin. Sige na, magmadali ka na. Kayang-kaya mo na sila, alam ko yan. Mabilis na nilapitan at ipinagtulakan ni Lola Carmela si Buloy palabas ng kuweba. Nang nasa bungad na sila, ay pabigla itong sumigaw, sabay tulak kay Buloy. Mga aswang! Mga aswang! Narito ang binatang hinahanap nyo na nagtataglay ng kalawit ng sangkabagi! Dalian nyo! Bago pa man siya makatakas! Nagulat siyempre si Buloy sa ginawang yun ni Aling Carmela.
Hindi niya inaasahan yun. Teka po! Ibigay niyo po sa akin ang kalawit ko na iwan ko po doon sa loob. Saka bakit niyo po ginagawa sa akin to? Akala ko ba kayo mas kakampi ko kaysa kay Kael? Bakit biglang ganito ka, Lola Carmela? Biglang namulot si Aling Carmela ng malalaking mga bato sa paligid at sinimulang batuin si Buloy. Mamatay ka na ngayon din, hayop ka! Hindi ka ang karapat-dapat na magtaglay ng kalawit ng sangkabagi. Ako ang mas karapat-dapat. Hala sige, mamatay ka na ngayon din. Etong saya! Sunod-sunod na natamaan si Buloy ng mga batong inihagis ni Lola Carmela. Ano pat halos napaluhod siya sa lupa. May isa pang tumama sa kanyang noo na kagad pumutok at mula sa sugat ay umagos ang dugo. Dahil naman dito ay naamoy kagad yun ng mga aswang. Agad nilang narinig ang atungal ng mga ito sa di kalayuan. Grabe ka! Ang sama mo, Lola Carmela! Nagpapanggap ka lang palang mabuti. Pero ang totoo ay isa ka palang mabangis na leon. Tumahimik ka! Diyan ka nagat naririyan ng mga aswang na lalapa sa'yo. Ako na ba ikukunin ang makapangyarihan mong kalawit sa loob na magagamit kong pamprotekta sa sarili ko? Magiging makapangyarihan na naman ako muli. At tuluyan na ngang pumasok sa loob ng kuweba ang matandang babae na patuloy pa rin tumatawa na parang isang baliw. Ang naiwan namang si Buloy ay sapo ang nagdurugong noo habang hirap tumayo. Nakadama siya ng konting pagkahilo. Natuliro pa siya nang marinig ang mabilis na mga kaluskos at galit na mga atungal na nagmumula sa malapit na gubat. Nariyan ang mga aswang. Ano nang gagawin ko? Wala na sa akin ang kalawit. Mukhang ito na yata ang katapusan ko. Nang sa may lilitaw na sanang mababangis na mga aswang mula sa gubat, ay biglang may kung anong nilalang na mabilis na kumalawit kay Buloy at dinala siya sa isang masukal at tagong bahagi ng gubat. Isa ring aswang ang dumagit sa kanya pagkat nakita pa niya ang kulay puti nitong buhok at maitim na balat ng braso nitong mahigpit na pumulupot sa kanyang katawan. Kael! Kael, ikaw pala! Salamat! Salamat na iligtas mo ako. Pero Kael, yung kalawit ko, wala na. Nakuha na sa akin ng hayop na si Lola Carmela. Nagpanggap lang pala siyang mabuti. Pero ang kalawit ko palang pakay niya. Napakasama niya. Hinaan mo lang ang boses mo, Buloy. At baka marinig tayo ng mga kalahi ko. Saka tama lang pala ang ginawa mo sa akin. At binigyan mo ako ng proteksyon ng kalawit mo kanina. Parang binulungan din ako ng sangkabagi na yun. Oo, tama, sangkabagi nga. Binulungan niya ako ng dapat gawin para hindi makuha ang kalawit mo. Gumawa ako ng baging sa gubat at siyang pinanghila ko sa kalawit mo na nakikita ko na. At ito pa, yung kalawit mo ay naging dalawa. Nagtaka pa ako nang matapos ko makuha ang kalawit ay may isa pang naiwan na parang hindi ko nakuha yung kalawit. Yung pala, sabi ng sangkabagi, peke raw yung naiwan sa loob. Naku, talaga ba, Kael? Saka, hindi ka ba napaso ng kalawit nang mahila mo to? Siyempre hindi. Hinila ko lang naman gamit ang mahahabang baging eh. Saka, hindi ko rin hinawakan. Tinakpan ko lang siya ng dahon ng saging sa masukal na banda ng gubat. Ganun ba? Samahan mo ako sa pinagtataguan mo ng kalawit. Hindi pwedeng hindi ko hawak yon. Nariyan ang mga aswang, palapit na sila. Hinawakan ni Kael si Buloy ng mahigpit. Ginamit niya ang liksi niyang kumilos at dinala si Buloy sa mga puno ng saging kung saan ito banda itinago ang kalawit. Ayan na, Buloy! Kunin mo na! Natatakpan ng mga dahon ng saging. Kunin mo na dali at babalik pa tayo sa bukana ng kuweba. Ha? Eh bakit pa? Hayaan na natin si Lola Carmela dun. Ayoko na siyang makita pa. Basta sumama ka muna sa akin, Buloy. May kailangan lang tayong gawin. Hindi na pinagsalita pa ni Kael si Buloy. Agad niya na tong hinila at pasibad na dinala sa bukana ng kuweba. Alisin at itago muna natin ang mga baging na makabuhay rito, Buloy. Tabunan din muna natin ng lupa ang mga binuhusan niyo ng pangontrang langis.
Teka. Para saan ba to, Kail? Nang maisip ni Buloy ang binabalak gawin ni Kail, ay napatango na lang siya. Saka may napansin siya sa kaibigan. Alam ko na kung para saan to. Saka teka, hindi ka na pala tinatabla ng makabuhay at pangontrang langis ni Lola Carmela. Oo nga pala, gumagana na pala sa yung itim na usok ng kalawit na ibinigay ko sa'yo. Katatapos palang maisagawa ng magkaibigan ang pagtatanggal ng mga makabuhay at pagtatabo ng pangontrang langis sa bukana ng kuweba. Nang walang ano-ano'y napansin nilang nariyan na ngang tuluyan ang galit na galit at sumisingasing ng mga aswang. Kasabay nito ay narinig din nila ang mga yabag at tinig ni Aling Carmela na papalabas ng kuweba. Mga hayop kayong mga bata kayo! Anong ginagawa niyo sa bukana ng kuweba? Pwes, lagot kayo ngayon sa akin. Tignan natin kung maliligtasan niyo pa ang bagsit ng pagpapagana ko ng kalawit ng sangkabagi. At tapag niyo rin talagang bumalik pa rito. Naku, nalintikan na. Hayan na rin si Tatay Buloy. Ganito, magtago ka na muna dali. Ako na munang bahalang humarap sa kanila. Basta antabay ka lang muna. Sisenyasan na lang kita kung kailangan ko ng tulong mo. Ihanda mo mga kapangyarihan ng kalawit mo, Buloy. Dali na! Sige na, magtago ka na! Dali-daling nagtago si Buloy sa gilid ng kuweba sa may labas. May 3 malalaking bato roon na may ukang pwedeng pasukan at pagtaguan. Makaraan ay pasimple siyang nakasilip upang masdan kung ano ang nangyayari. Aha! Nandito pala ang taksil kong anak. Narinig naming may sumisigaw rito kanina. Nasaan si Buloy? Biglang nilapitan ni Mang Cardo si Kael at pasakal itong iniangat sa ere. Si Aling Carmela naman, nang makita ang nangyayari sa may bukana ng kuweba, ay hindi na itinuloy ang paglabas. Sa halip ay mabilis itong nagtago sa madilim na looban ng kuweba. Huling pagkakataon mo na ito, Khalil, para patunayang hindi ka taksil. Hindi kita papatayin kung ituturo mo sa akin kung nasaan si Buloy. Nasa loob ng kuweba si Buloy, Tay. Diyan po siya pinagdago. Dala ang kanyang kalawit. Sigurado ka? Malaman ko lang na gumagawa ka lang ng pakana ay talagang malalagot ka sa akin, Kael. Dahil ako mismo ang magwawakwak ng katawan mo. Hindi, Tay. Nagsasabi po ako ng totoo. Nasa loob po talaga si Buloy. Bilisan niyo pong pasukin bago pa man mo niya paganahin ang iba pang kapangyarihan ng kanyang kalawit. Hindi niyo po ba nararamdaman ang enerhiya ng kanyang kalawit? Nakiramdam naman si Mang Cardo at ang iba pang aswang. Nabitiwan nito si Kael nang mapagtantong totoo ngang mula sa loob ng kuweba ay sumisingaw ang enerhiya ng kalawit ni Buloy. Nararamdaman ko na ang kalawit ng Buloy na yon. Pues mga kasama, pasukin na ninyo ang loob ng kuweba. Ihanda niyo ang ituturo ko sa inyong pangontra sa enerhiya ng kalawit. Isagawa na natin ang pinagplanuhan natin paghuli sa kanya. Umugong ang nanggagalaiting atungal ng mga aswang na sabay-sabay na nagsipasok sa loob ng kuweba. Ngunit si Mang Cardo naman ay nagpahuli. Pagpasok naman ito, sinenyasan kagad ni Kael si Buloy na lumabas. Bilisan natin, Buloy. Ibalik na natin sa bukana ng kuweba ang mga baging na makabuhay at ilantad ulit natin ang mga tinabunan natin pangontrang langis. Pagkatapos ay paganahin mo ng kapangyarihan ng kalawit mo. Kulungin mo sila sa loob. Bilisan mo na! Ngunit habang kumikilos sila'y napansin pala ni Mang Cardo ang binabalak nilang gawin nang bigla itong napalingon. Bunga nito ay galit na galit itong bumalik. Pasibad sana nitong muling sasakali ng anak, ngunit ng pagkakataong yo'y muli nang gumana ang manipis na itim na usok na proteksyon ni Kael na pansamantalang nawala kanina. Dahil sa matinding pagkapaso ay agad itong tumilapon at bumagsak sa lupa. Hayop ka, Kael! Niloko mo lang pala kami. Kasama mo pala ang hinayupak na Buloy na yan.
Saka paanong naramdaman ko sa loob ang kanyang kalawit. Sa puntong yun ay umalingaw-ngaw sa loob ng kuweba ang malakas na hiyaw ng paghingi ng saklolo ni Aling Carmela. Mga aswang! Mga hayop kayo! Bakit hindi tumalab itong kalawit ko? Gumana ka, kalawit! Gumana ka, buwisit ka! Buloy! Buloy, tulungan mo ako! Dahil sa napagtanto ni Mang Cardo na may iba pa palang kalawit ang nasa loob, ay mabilis itong kumilos patungo sa direksyon ni Buloy. Dadambahin sana nito ang binata, ngunit nakuryente nang simulang magpalabas ni Buloy ng manipis na itim na usok mula sa kalawit na inihahampas sa ere. Unti-unti itong kumalat at tumabing sa pasukan ng kuweba. Hindi! Huwag niyo kaming kulungin dito! Kael, anak! Pigilan mo siya! Papayag ka bang mangyari to sa iyong itay? Ikaw rin ay aswang, anak! Sa huli, babalingan ka rin ng Buloy na yan! Patawad po, itay. Pero ayoko na pong maging isang aswang. Alam ko rin namang hindi nyo na ako muli matatanggap. Kaya wala na po ako magagawa, kundi ang kumampi sa kabutihan. Muli, itay. Patawad po! Pero anak, darating pa ang pinuno natin dito. Palabasin mo ako rito at ipagtatanggol ko kayo sa kanya. Sinasabi ko sa inyo, hindi siya kaya ni Buloy. Saka alam na rin niya ang tungkol sa kataksilan mo. Lalapain ka rin niya! Sa puntong yun, ay siya namang eksaktong pagdating ng hukbo ng pinunong aswang. Sobrang nakakatakot ang itsura nito. Mula sa iba pang mga aswang na kasama nito, ay ito ang pinakamalaki. Maskulado ang ugatan nitong katawan. Ang mga mata nito ay malalaki, sobrang pupula at halos lumuwa na. Sobrang tutulis din at tatalas na mga kuko nito at mga pangil. Ang kulay puti nitong buhok ay mahaba at sobrang buwaghag. Para itong isang sinaunang gabunan. Diyos ko po. Yun na ba ang pinuno nyo, Kael? Sobrang nakakatakot naman. Oo, Buloy. Siya na nga. Pero huwag ka matakot. Humanda ka, Buloy. Magtiwala ka sa kapangyarihan ng kalawit mo. Kahit nanginginig ang kanyang katawan, ay humanda na si Buloy. Maigpit ang pagkakahawak niya sa kanyang kalawit na noon ay kapansin-pansing naglalabas ng maraming maiitim at manipis na usok. Naramdaman din niya ang pag-init nito, pero hindi naman siya napapaso. Maya-maya pa, sumenyas ang pinuno sa direksyon ni Buloy at Kael. Kasunod nito'y umugong ang katakot-takot na mga atungal ng mga aswang na sunod-sunod na nagsisugod. Si Kael naman ay pumosisyon na sa likuran ni Buloy. Ang proteksyon nitong itim na usok ay kumapal din. Kaya na sila, Buloy. Kalawitin mo na sila. Magtago ka na, Kael. Ako na ang bahala sa kanila. Samantalay mong magtago hanggat may proteksyon ka pa. Sige na. Nahirapan si Buloy na kalabanin ng sabay-sabay ang pagsugod ng mga aswang. Kada hampas niya, ang kanyang kalawit ay lalo namang bumabangis ang sumusunod na mga aswang na sumusugod. Agad natutumba ang kanyang mga nakakalawit, pero nagtumpok-tumpok sila sa kanyang paligid kung kaya napapaatras siya. Hanggang sa kakaatras niya ay unti-unti naman siyang napapapasok sa bunganga ng kuweba. Patuloy ang pagsugod ng napakaraming mga aswang. Patuloy rin ang papaatras na kilos ni Buloy hanggang sa may biglang humila sa kanya paloob dahil nakalagpas na siya sa harang na itim na usok. Si Mang Cardo yun na hindi niya napansing gigil na gigil palang gawin yun na agad nang ginawa ng makatsyempo. Napaso ng matindi si Mang Cardo sa paghatak nito kay Buloy, pero tiniis nito hanggang sa pagkumpulan sila ng iba pang mga aswang na nakakulong sa loob ng kuweba. Hindi! Hindi! Sobrang nag-alala naman si Kael dahil sa nakitang sinapit ng kaibigan niyang si Buloy. Patay! Paano na to? Malamang na ako naman ang babalingan ng pinuno at ng mga aswang dito sa labas. Ano nang gagawin ko?
Saktong tatakas na sana si Kael, pero hindi niya akalaing agad pala siyang natuntun ng matalas na mga mata at mga pandama ng kanilang pinuno. Agad itong kumilos at ito na mismo ang humabol kay Kael. Nang mahuhuli na sana ng pinuno si Kael, ay bigla naman itong natigilan nang makarinig ng kakaibang ugong mula sa loob ng kuweba. Kaya pala ay nag-atungalan ang mga aswang doon na isa-isang pinagtatatagpas ni Buloy gamit ang makapangyarihang kalawit. Nang lumabas naman si Buloy sa kuweba, sakay na ito ng isang itim na nakalutang na bangka. Kasama nito ang sangkabagi at ang kaluluwa ni Lolo Tinoy. Si Buloy at ang sangkabagi! Kasama pa si Lolo Tinoy! Nang gabing yun ay tinapos na ni Buloy at ng sangkabagi ang laban sa buong kampon ng mga aswang. Inuna nilang tinalo ang pinunong tinangkapang gawing panangga si Kael. Nang matalo ay agad kinalawit ng sangkabagi ang kaluluwa nito. Makaraan ay isinunod na nito ang natitirang mga aswang. Lahat ng kaluluwa ng mga ito ay pinagkasya ng sangkabagi sa bangkang kusa palang lumalapad at lumalaki. Naroon na rin ang kaluluwa ni Namang Cardo at Aling Carmela na kahit mga kaluluwa na ay pinagmumura pa rin sina Buloy at Kael. Kinabukasan ay payapa na ang buong sityo. Wala ng mga aswang nagagambala sa kanila tuwing gabi. Samantala, ang kaluluwa naman ni Lolo Tinoy ay naihatid na rin ng sangkabagi sa kabilang buhay. Ang makapangyarihang kalawit din naman ay ibinalik na ni Buloy sa sangkabagi. Ang proteksyon naman ni Kael na itim na usok ay wala na rin at ang naging epekto nito ay hindi na siya muling makakapag-anyong aswang. Maraming natutunan sina Buloy at Kael sa kanilang karanasan. Una, kay Lolo Tinoy, kung minsan ay tadhana na mismo ang gumagawa ng paraan para ang pagkamatay ng isang mahal sa buhay ay mabigyan ng hustisya. Ikalawa, kay Lola Carmela, hindi lahat ng inaakala nating mabuti ay mabuti talaga. Madalas na ang masama ay nagbabalat kayong mabuti. Ikatlo, kay Mang Cardo, may kapamilya palang handa kang ipahamak para lamang ipagpatuloy ang kasamaan. Ikaapat, natutunan naman ni Buloy at Kael na hindi hadlang sa tunay na pagkakaibigan kung saan panig sila ng liwanag at dilim. Kung minsan, ang dilim ay nahahawa rin ng liwanag. At sa huli, ang kabutihan pa rin ang mananaig.